Hello mga guys, samahan ninyo ako gumawa ng ginamos nukos tangali. O ito, sundan nyo na lang po at malalaman ninyo kung paano ko ito gagawin. Una sa lahat, ang gagawin mo, tatanggalin mo yung tubig. Huwag mo siyang babasahin ng tubig ha. Yung nagtutubig niya, tatanggalin mo yan. Pagkatapos mong matanggal yung tubig-tubig niya, tatakusin mo yan. O, maglalagay ka ng baso na plastic yon. Magbibilang ka ng apat na kakargahan mo ng pagtatakos. Ewan ko kung ano yung pagtatakos sa Tagalog. Basta yun na. Basta nilagay yan sa baso na plastic. 4 na baso na plastic na tinakos mo. Ayun o. Kapag nakapagtakos ka na o nakapaglagay ka na ng nukos tangali doon sa plastic na baso mo, na tinakos mo, na nilagay mo, yun na yun. 4, itabi mo yun, bibilangin mo yun. Kasi yung 4 na baso, dadagdagan natin yun o lalagyan natin ng isang basong asin. Take note, sa pagpili ng asin, dapat ay iodized salt ang gamitin mo. Kasi yung rock salt, hindi naman sa sinasabi kong madumi, talagang madumi compare sa iodized salt. Kasi kailangan dito sensitive talaga itong pusit na nukos tangali. Kung gusto mo talagang maganda ang pagkakagawa, maganda ang lasa, eto, sabihin ko na sa yung totoo, iodized salt ang gamitin mo. Pero kung namamahalan ka sa iodized salt, gumawa ka na lang ng paraan. Katulad ko, gumagawa na lang ako ng paraan. Binilender ko. Yung rock salt, blender talaga ang katapat para maging manipis. Kasi alam mo bakit? Kailangan talaga pino ang asin kasi papasok yan doon sa buong kabuuan ng katawan, pusit o nukos tangali, na kailangan mapenetrate niya yung pinakailalim. Kasi kahit na anong patulo mo dyan, hindi lahat ng pusit nakahiga o yung nakababa yung ulo. O kahit na magpatulo ka yan, sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng ulo niya nakababa. May nakataas. So ibig sabihin, hindi tutulo yung iba. May matitira at matitira. Kaya kahit na anong gawin mo, tatagalan ka talaga magpatulo niyan. Sa akin lang naman ito. Kung gusto nyong gumawa ng ginamos nukos tangali, pinaka the best pa rin talaga yung manipis ang asin. Kasi madaling matunaw at makapag-penetrate doon sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Kung rock salt yan, may masisira at masisira. Marami ang gumagawa nito na puro palpak at hindi tumatagal. Bumabaho talaga. So yan yung ginawa ko. Talagang makikita mo walang tulo, no? Dahil pinatulo ko na, pero mangingitim talaga yan, no? Imagine yung asin na yan, no? Yung gata niya, yung ata niya, yun, no? Nilagay ko. So, ayan, binigay ko na sa inyo yung sekreto. Sekreto niyan is 4:1. 4 na nukos, opposite, at isang asin. 4 na baso at isang baso na asin na pino. So, I hope na may natutunan kayo sa paggawa nito. Try and try lang ito kasi sa pagtatry ko, nakuha ko yung sikreto nito na yung pala, kailangan manipis ang asin. Kasi pag tinimbang mo yung asin pag rock salt, talagang hindi balance yan eh. May airtight yan pag nag-aano ka. Nagtitimbang ng asin ng rock salt. Pero kung nilalagay mo yung pino na asin, ay makukuha mo talaga yung measurement. So ayan. So, maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo sa vlog ko at medyo malabo pa yung camera ko noon. At kung umabot ka dito, please follow me for more. And yun lang. Salamat. Thank you.